Hi mga humans, good morning. I just woke up. Then sa panaginip ko, binabasa ko daw yung book of Luke, chapter 15. Specifically sa kwento ni Jesus Christ about si prodigal son. Minsan, ang pinakamahirap na gawin para sa mga Kristiyano or sa mga hindi pa Kristiyano, yun, is yung lumapit sa Lord, right? Like, sobrang makasalanan ako, feeling ko masusunog ako sa simbahan. Sobrang makasalanan dahil sa mga maybe sa wrong decisions, di ba? Hindi dahil ayaw natin lumapit sa Lord, kundi dahil we feel ashamed. Nahihiya tayo lumapit sa Lord dahil feeling natin we are not worthy, di ba, sa presence ng Lord. Parang iniisip natin, after everything I did, tatanggapin kaya ako ng Lord ulit. And maybe ganyan din siguro yung ramdaman ng prodigal son sa kwento ni Jesus Christ sa Luke 15. Iniisip ko nga kasi sabi niya doon, hihingi daw siya ng tawad sa kanyang ama dahil siya ay nagkasala. Iniisip ko, siguro yung habang pauwi siya or nasa daan siya, iniisip niya na yung speech na sasabihin niya sa papa niya na nagkasala siya, hindi siya ng tawad sa Lord, hindi siya ng tawad sa tatay niya. Well, siguro maybe lahat tayo makaka-relate doon, no? Kapag nagkaroon tayo ng kasalanan sa parents natin. Kasi ganun ako ng bata ako. Hindi niyo po nalalaman, pasaway ako ng bata. And pag uuwi ako ng bahay, naalala ko, parang pinapractice ko na yung pwede kong sabihin sa mama ko or sa papa ko na ganito, ganyan. Kaya ako nagawa yun. Siguro ganun din siya that time. Pero the Bible said sa kwento din ni Jesus, hindi pa natatapos yung prodigal son magsalita, is niyakap na siya ng tatay niya. Open arms, no? Instead of rejection, he received an embrace. Instead of punishment, he received grace. Instead of shame, he received restoration. Ganito rin ang puso ng Diyos para sa atin, mga kapatid, na lagi lang siya naghihintay. Lagi siya naghihintay, hindi para ipamukha sa atin na makasalanan tayo. Naghihintay siya para yakapin ka pabalik. Maaring malayo ka ngayon dahil sa failures, wrong choices, kasalanan, or kahit ano pa. Pero tandaan natin na hindi nawawala pagmamahal ng Diyos dahil lang nagkamali tayo. Yeah. Ganun kasi yung Lord sobrang pagmamahal niya. Kaya niyang kalimutan lahat yung ginawa nating kasalanan. Basta tayo yung handang bumalik sa Kanya, sa presensya niya. Maybe yung naiisip natin ngayon na baka di na tayo tatanggapin ng Lord dahil sobrang makasalanan tayo. Ano yan? Lies yan itanim, no? Pero always remember that God is always waiting for you to come back, come home. Hindi mo kailangan ayusin muna yung sarili mo bago ka bumalik sa Panginoon. Maling conception yun na kailangan natin ayusin ko muna yung sarili ko bago ka bumalik sa Lord. Well, hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin mag-isa. Kailangan mo ng Lord para mas maging bago ka, no? Kailangan mo ng Lord na kasama kasi hindi mo kakayanin mag-isa. Well, para sa akin, it's kind of pride kasi na
kaya ko itong ayusin, kaya kong ayusin ng sarili ko lang. Kasi ang tao masyadong self-centered. Masyado tayong self-centered. So, we humble ourselves in the presence of God. Hindi natin kaya mag-isa. Because God's grace was always meant for people who failed. At minsan, unang hakbang pabalik sa Diyos ay simpleng paniniwala na hinihintay ka pa rin. Kung naniniwala ka na hinihintay lang ako ng Lord na bumalik sa Kanya. Sabi nga ng Luke 15:20, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Napakasarap isipin na laging naghihintay lang ng Panginoon para sa atin sa pagbabalik natin. So, balik tayo mga humans, and all glory to God.